mahal na Arsobispo ng Lingayen Dagupan, Archbishop Socrates Villegas, D.D. Panimula. Ang September 21, 1972 ay simula ng isang mahaba at madilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang batas militar sa ilalim ng diktadura. Panahon iyon ng pagkitil ng karapatan, pagdurusa ng katawan, pagnanakaw ng dangal, at pamumuhay sa anino ng takot. Marami ang pinatahimik, marami ang nawala, at marami ang namatay. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may mga umusbong na bayani, ang mga lumaban, nagprotesta, at tumindig para sa katotohanan. Nanatili ang mga sugat. Ang ninakaw na yaman ay hindi pa naibabalik, at ang hustisya ay hindi pa naipagkakaloob. Inaalala natin hindi upang magdiwang, kundi upang matuto. Huwag na muling mangyari. Never again. Noon at ngayon, nagwagi ang batas militar dahil walang imik ang mamamayan. Masyadong takot, hati, at makasarili. Noon nakaipon ang korupsyon ng iilang kronis at mga dinastiya. Ngayon, ito ay nabago. Naging sistematiko, stratehikal at malalim ang pagkakabaon sa pampubliko at pribadong sektor. Umuurong na ang moral na kumpas ng mga institusyon. Bihira ang paghahanap ng katotohanan. Nanganganib ang integridad. Madalas, ang eleksyon ngayon ay kontaminado ng vote buying, manipulasyon, at kawalang pakialam. Lumabo na ang hangganan ng mabuti at masama. Lahat naman ay nandaraya, ay naging mapanganib na pamantayan ngayon. Tama na. Ang sulat ay sumisigaw, tama na. Sira ang proseso ng eleksyon, kompromiso ang makinarya ng pamahalaan, at paralisado ang sistema ng hustisya. Pakiramdam ng mga mamamayan ay wala na silang magagawa. Kailangan ng isang independenteng grupo para mag-imbestiga. Ngunit mahirap ito itatag. Ang tama na ay sigaw ng pagkabigo. Ngunit ito ay panimula pa lamang. Hindi sapat ang pagsisiwalat ng korupsyon. Hindi sapat ang pag-alis ng pork barrel. Hindi sapat ang pagtigil sa paghingi ng ayuda. Hindi sapat ang pagboto para sa matuwid. Kailangan pa ng mas higit pa rito. Kulang pa ang tama na. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng higit pa sa protesta. Kailangang magbago ang puso. Dapat nating tanggihan ang politikang palakasan at utang na loob. Tanggihan ang suhol, ang mahiyang tumanggap sa mga pamimigay ng kandidato. Dapat tayo maging tapat kahit sa maliliit na bagay, hindi lamang sa mararangyang kilos. Makatarungan ang galit na nagtatanggol sa tama, pero dapat itong humantong sa mas malalim na pag-aaklas.
laban sa kabulukan sa ating budhi. Nakabenepisyo ba tayo sa sirang sistema? Bumoto ba tayo para sa tiwali? Nagsisimula ang pagbabago sa ating kaluluwa, sa ating kalooban. Mabuti ang pag-aaklas laban sa masama. Ang pagsisisi ang nagbibigay ng talim sa ating paninindigan. Tulad ni San Mateo, piliin natin ang pagbabalik loob kaysa sa pakikikonsinti sa kasamaan. Please stand. We will now profess